Amen. Yung atin pong title, pwede po bang pakibasa? Activated Faith. Activated Faith. So, sige po, tayo po ay mag-start. So, alam niyo po ba, there are two kind of faith in this room today. Number one, their faith is activated. Kapag sinabi pong activated, nag-o-operate. Sabihin mo nga, operate. Number two, their faith is deactivated. Kapag sinabi namang deactivated, passive. Kapag sinabing passive, they do not take an action. So, pwede bang pakitanong yung katabi mo? Saan ka sa dalawang yon? Active ba ang faith ng katabi mo or deactivated? Kapag sinabi pong deactivated, may faith po siya. May faith po siya. Pero nga lang, they do not take in action. So activated faith, this message will challenge us to learn to activate our faith so that we can see what God can do in our life. Itong message, magcha-challenge po ito sa umaga pong ito. At sana po, bago ka lumabas, ma-challenge ka. Amen? And the good news, church, is we become an overcomer. Pwede bang pakisabi, overcomer? We become an overcomer when we learn to activate our faith. Amen? Gusto mo bang maging matagumpay? Gusto mo bang maging matagumpay? Learn to activate your faith. Naniniwala po ako dito, bawat isa po sa atin may mga pananampalataya. Tama? Tama? And the reason why we are here today, it's because of your faith. Right? Dahil sa ating mga pananampalataya. And also, we have a challenges. Sino po dito may mga challenges? Sabihin mo sa katabi mo, grabe ka. Ikaw na ang walang problema. Alam niyo po ba, abnormal ang taong walang problema? Sabihin mo nga sa kanya, abnormal ka ba? Amen. And also, we have a challenges, yung mga testing, troubles, yung may mga needs, kaway-kaway yung may mga needs. We rise, ito pa kapatid, kung ikaw meron ka nito at ako meron, we rise above to any challenges we may face if we have an activated faith. Pwede bang palakpakan natin si Lord sa umaga pong ito? And the reason, church, and the reason why we are struggling right now, sa may mga struggle dyan, kasama na ako, lahat po tayo nag-i-struggle, and the reason why we are struggling right now in our situation, it's because maybe we have passive faith. Passive, sabihin mo, passive faith. Alam niyo po ba, ang demonyo may faith din? Tama? Kung babasahin niyo po ang Bible, ang demonyo may faith din. Ang problema lang sa demonyo, hindi niya ginagawa yung kanyang pinapanampalatayanan. Ang tawag po doon, demon's faith. So it means, if you have a passive faith, wala pa akong sinabing demonyo ka, amen? So ang demonyo meron po ganan. So it means, passive din ang faith ng demonyo sa totoo lang. Naniniwala siya kay Lord pero hindi niya ginagawa. Alam niyo po ba kilala ng demonyo ang Diyos? Amen? Amen? Parang galit yata kayo sa akin ha. Amen? Having a deactivated faith will make you live in false expectation and hopes. Amen? Kaya marami po sa atin, umaasa ka na merong gagawin ang Diyos sa'yo, nga lang, meron tayong deactivated faith. At nagkakaroon tayo ng mga false expectation and mga hopes natin sa buhay kasi nga, hindi natin nalalagay yung faith natin in action. Bawat isa po sa atin may mga faith. Naniniwala po ako. That's why sabi nga ng Bible, kahit merong mustard seed of faith, kaya mong alisin yung bundok. Pagagalawin mo yung bundok. Tama? And that bundok, that mountain, hindi yung bundok na actual na bundok, yan yung mga sizes ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Pero sabi ng Bible, kahit maliit lang na pananampalataya,
kaya. So it means, ang question sa umaga pong ito, ano ba ang faith mo? Active ba or deactivated? Tama po ba, church? It is possible that sometimes we are hoping and expecting with the move of God, but we have a passive faith. Posible po ba yun? Yes. We are expecting with the move of God, pero may mga passive faith po tayo. Yung passive faith, yung hindi mo hinahakbangan yung pinaniniwalaan mo. At ayaw natin, ang goal namin as a pastor, ayaw namin tumagal ka sa simbahan na may passive faith ka. Tama mga pastor? Ang goal natin, habang tumatagal tayo, yung mga pinapaniwalaan natin, gumagana. Amen? So pag-aaralan po natin itong verse, if you have a Bible, or kung nagsusulat ka, pwede mong i-take note ito. Mark chapter 5, verse 24 to 34. So ito po yung pinaka-main text natin sa umaga pong ito. Babasahin ko po. Jesus went with him. So sino ang him na ito? Historical background, sino po ito? Naalala niyo po ba si Jairo? Si Jairo. Si Jairo, ito yung background kasi niyan eh. Bakit Jesus went with him? Sino ang sinamahan ni Jesus? Si Jairo. It's because yung anak ni Jairo ay mamamatay. So papunta siya kay Jairo na bahay. So Jesus went with him and all the people followed, crowding around him. Sabihin mo nga, him. Kay Jesus. So next verse, a woman, ayan, merong sumingit po dito, itong babae na ito eh. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. Ito yung babae na 12 years na dinudugo. Sino po nakabasa na nito? Okay, so alam niyo na ito. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years she had spent everything. She had to pay them, but she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. Amen? So itong babae, ang situation niya, kasi ang background nito kapag, tama po ba Bishop, kapag dati sila, kapag ikaw ay nagbi-bleed ng blood, it means ikaw ay marumi. Tama? Tama po ba? Kasi yan naman dati, kasi ang sakit na ganyan, para sa kanila dati, ikaw ay marumi. Kaya ang background nito, yung babae, hindi siya umaalis. Hindi siya lumalabas. It's because ang tingin ng tao sa kanya, siya ay marumi, unclean. Amen? So ngayon, itong verse 28 na ito yung binabasa natin, na nangyari, nagkaroon siya ng bleeding, at alam niyo ba, tayong mga babae, salamat, hindi kayo loading. Kayo lang, lalaki ako eh. Sino na unang nakapansin nun? Galing nyo ha. Kayong mga babae, tama po ba ganito? Hindi ko alam kung tama ito. Minsan ang mga babae kapag merong menstruation, mga mainit ang ulo. Tama po ba mga babae? So imagine, ito 12 years, mainit ang ulo. So ibig sabihin, ibang klase ito. Verse 28, sabi dito, verse 27, she heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. Ito maganda sa babae nito. This woman, when she heard about Jesus, sabi niya, kapag mahawakan ko lang. Ayan o, verse 27, yung laylayan, touch his robe, yung laylayan ng damit ng Jesus na ito, ako ay gagaling. Verse 28, for she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. So it means mga kapatid, nung nabalitaan, nung narinig niya ang tungkol kay Jesus, nagkaroon po siya ng faith. Sabihin mo nga, faith. She started to have faith. At siyempre, sabi naman ng Bible, faith comes from hearing. So nung narinig niya itong tungkol kay Jesus, na itong Jesus na ito, meron siyang revelation of what Jesus is and what Jesus can do. Nagkaroon siya ng revelation, that's why nagkaroon siya ng faith.
na sabi niya, kapag mahawakan ko lang ang robe ni Jesus, ako ay gagaling na. And the time comes, Jesus is coming. Amen? Who among you believe today that if we can touch our God, merong mangyayaring move sa iyo sa umaga pong ito? Amen? Naniniwala ka ba na kapag matouch mo sa umagang ito si Lord, may move na mangyayari? Verse 29, sabi dito, immediately, pwede bang sabi, immediately, hindi mamaya, hindi ka bukas, kundi ngayon mismo, immediately, the bleeding stopped. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Ano po ang tawag dyan? Power of activated faith. Ulitin ko po, yan ay power of activated faith. Immediately, the bleeding stopped. Na hindi kayang pagalingin ng doktor. Na hindi kayang pagalingin ng pera. Alam niyo po ba, isa ko na-realize dito, darating sa buhay ng tao, na kahit pera mo, hindi mo kakailanganin. Kahit yung doktor, hindi mo kailanganin. Kung gusto mo ng miracle, Jesus. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Verse 30, Jesus realized at once that healing power had gone out from him, so he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" Ganun kahalaga kay Lord ang taong may activated faith. Tinanong niya, "Who touched my robe?" Verse 31, his disciples said to him, "Look," sabi niya, "ang daming tao, Lord, ba't mo kami tinatanong? Ba't mo tinatanong, Lord, sa dami-dami ng tao?" Tama? Sa dami-dami. Kasi concern si Lord, may lumabas na power. May lumabas na kapangyarihan kasi alam ni Lord na may activated na faith that time. Tama? Sa dami-daming tao, merong isang napansin si Lord, oh grabe ang faith nito. Gumagana. Ibang klase. Kaya merong power na lumabas kay Lord. Hinahanap-hanap talaga ni Lord. And verse 33, 33, sabi dito, then the pretend woman, trembling at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. Alam niyo po ba, pag may ginawa po si Lord sa atin, hindi mo maitatanggi. Tama? Kapag merong ginagawa ang Panginoon po sa buhay po natin, hindi po natin maitatago. And that's what happened in this woman. Ito ang ginawa niya. Lumuhod siya sa harapan ng Panginoon at inako. And she said to her, "Daughter," ayan na, sabi ni Lord, "your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over." Pwede bang pakisabi mo yan sa katabi mo? Pwede bang pakisabi yan sa katabi mo? Your suffering is over. Ang susi, ang key, activated faith. Activated faith. Tingnan mo yung katabi mo, nag-active na ba? Verse 34, alam niyo po ba ang verse 34, and she said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." Alam niyo po ba ang pinakasusi ng tagumpay ay pananampalataya? Wala na pong iba. Ang susi ng katagumpayan, ang susi ng miracle, ang susi ng lahat ng bagay sa buhay po natin, pananampalataya. Sabi nga po ng Matthew 29, then he touched their eyes and said, "According to your faith, let it be done to you." Pwede ba nating i-apply yan sa umaga pong ito? According to my faith. Pwede bang pakisabi? According to my faith, let it be done to me. According to your faith. According to my faith. So ganun kahalaga. Kung gusto mong may mangyari sa'yo, according sa faith. According sa pananampalataya mo. So kamusta? Ayan. Ang tanong, kamusta ang pananampalataya mo ngayon? Active ba or deactivated? Alam niyo po ba si Jesus, after Jesus create the universe, after ni Lord i-create yung mundo, i-create niya yung tao, lahat-lahat, alam niyo po, naniniwala naman kayo na si Lord limitless.
Right? Ginagawa niya ang lahat because He is a powerful God. Pero, tandaan niyo po ito pero after niyang nagawa ang lahat, nag-set siya ng standard. Jesus set the standard na kapag gagawa siya ng miracle, sa pamamagitan na lang ng dalawang bagay. Number 1, prayer. And number 2, faith. Amen? Kaya nga si Abraham tinawag na father of faith. Si Lord nag-set na ng standard na if you want miracle, you need to pray and you need to have faith. Yes, kaya yan ni Lord. Limitless Lord. Pero, dapat nagpipray ka. Dapat may faith ka. Amen? Kaya napapansin nyo, ang mga disciples sa New Testament, dumadaan sa sari-saring problema, sa sari-saring challenges, tatawid na lang sila ng bangka, dadaan pa sa bagyo, wala namang bagyo. Why? It's because God wants to strengthen their faith. Faith, sabihin mo nga, faith. So if we want to be successful in life, learn to believe in Jesus. Iba, tandaan niyo po, iba ang wish. Iba ang wish sa faith. Kung gusto mo ng wish, kay Vicky Morales ka pumunta. Yeah, wish ko lang. Pero kung gusto mo ng miracle, hindi si Vicky Morales ang kailangan mo. Faith, si Lord. So wag kang puro wish. Huwag ka puro sana all. Kasi ang tutupad ng wish si Jenny. Wala namang Jenny dito. Ang tutupad ng faith si Jenny, pero ang tutupad ng miracle si Lord. Kaya huwag kang puro wish ko lang. Believe. Sabihin mo nga, believe. Have an activated faith. Mga kapatid. So what kind of faith the woman had? She had an activated faith. That's why miracle happened. 12 years, but sabi ng Bible, immediately. Wow. Sabihin mo, wow. Hindi ba kayo na-amaze kay Lord sa umaga pong ito? Ano kayang meron? Tanong ko, ano kayang meron ka sa umaga pong ito na masasabi ni Lord ngayong linggo, immediately, miracle will happen in your life. Amen? Come on. The power of an activated faith. Kapag sinabing power of an activated faith, ito yung buhay, alive, o ito yung hinahakbangan na pananampalataya. Number 1, it attracts God's presence to manifest in your situation. Kapag meron kang activated faith, it attracts God's presence to manifest in your situation. Gusto mo bang malaman ni Lord yung pinagdadaanan mo? Gusto mo ba? Learn to activate your faith, church. Simple lang. That's what happened sa woman na bleeding na ito. Nag-manifest ang power ni Lord sa time ng kanyang matinding situation. Tama? Matinding depression. Depressed ang babae. Hopeless na ang babae. It's because even the doctor, even the money, yung yaman niya, walang magawa. At sabi pa ng Bible, lumala pa nga eh. Tama? Lumala pa. Pero sabi ng Bible, immediately, dahil sa kanyang situation, na-attract niya yung presence ng Diyos. It's because meron siyang activated faith. Inactive niya ang faith niya. That kung mahawakan ko lang ang robe ni Jesus, ako ay gagaling na. Amen? The woman gained and attract the attention of Jesus towards her. Amen? Number 2, kapag merong activated faith, number 2, it activates God's power to flow in your situation. Activate God's power to flow into your situation. Sabi ni Jesus, who touched me? Sinong humawak sa akin? Who touched me? Sa dami-daming tao, who touched me? It's because God is very concerned sa babae na ito, sa kanyang faith, active faith. So it activates
God's power to flow in your situation. Question mga kapatid, anong pinagdadaanan mo ngayon sa buhay? Pwede bang itanong mo yung katabi mo, sabi mo, anong pinagdadaanan mo ngayon? O ito na lang, i-apply natin kasi nasa faith tayo. I-apply natin. Sino po dito may sakit ngayon? Isa, dalawa. May ubo, may sipon, o meron kang back pain, o meron ka, o mga kakilala mo, o sa pamilya mo. Kung meron, ang kailangan mo ngayon, activated faith lang. Wala nang iba. At sa mga lahat ng nagtaas ng kamay, by the power of Jesus Christ, you are healed. Pwede bang, sige po, malakas na palakpak kay Lord. Itong woman, itong babae na ito, wala na siyang drama. Hindi na siya naglupasay, Lord, help me. Wala. Alam niyo yung nakita ko dito, simple lang, activated faith lang. Inactive niya yung faith niya na itong Diyos na ito nagpapagaling. Nung mahawakan ko lang ito, yan ang inactive niya yung faith niya. Hindi na siya nag-iyak, hindi na siya kasi tayo, kung ano-anong pang pinagagawa natin eh. Ito simple lang. No more dramas. Miracle is very simple if we learn to believe. Simple lang ang miracle. Maniwala ka lang na, halimbawa ikaw ngayon, may ubo ka, maniwala ka lang na, Lord, itong ubo na ito, mawawala na ito mamaya o ngayon. Yan lang ang kailangan. Amen? Number 3, it fulfills God's will in your life. Sabi po doon kanina, Jesus said to woman, your faith has healed you. So kapag merong activated faith, it fulfill God's will in our lives. Amen? Ito mga kapatid, kalooban ba ni Lord na gumaling tayo? Kalooban ba ni Lord na gumaling yung babae? Yes. Yun nga lang, kailangan ng faith. Lahat tayo, yung mga nagtaas ng kamay, kalooban ni Lord na gumaling ka. Kaya ka tumaas ng kamay, nakita ni Lord, itong anak mo, kalooban niya, kalooban ko na gumaling ito. Pero ang tinitingnan niya ngayon, yung faith mo. Amen? So when we have an activated faith, it fulfills God's will into your life. Mangyayari ang will ni Lord when you start to step out. Sabihin mo, step out in our faith. Yung hindi ka na iiyak, yung hindi ka na papasa ng cross, yung hindi ka na papaluin ka pa sa likod para gumaling. Alam niyo ba yung mga ganyan? Papaluin ka ng, ang tawag dyan? Di ba? Ganon-ganon ka pa. Wala ko sinabi. Ganon-ganyan ka pa. Di ba? May mga rituals. No. Miracle is very simple. We need to believe. Alam niyo naman po ang testimony ko. Tama? Alam niyo naman ang testimony. Sinong maniniwala? Di ba? Na itong kagwapuhan na ito tatayo dito. Thank you, bro. Sino maniniwala na itong loko-loko na ito tatayo dito? Di ba? Kahit ako, di ako makapaniwala sa sarili ko na itong loko, bago ako nakapag-asawa, nagkaroon ako ng 31 na girlfriend. Sino maniniwala dyan na tatayo ako dito? Alam niya ng misis ko, may approval na yan. Yeah. Bago po ako nag-asawa, grabe. Pasensya na kayo mga babae, pinaglaruan ko yung feelings nyo. Hindi, totoo po. Kaya kahit ako hindi na ako makapaniwala, Bishop, na bakit sabi ko nandito ako sa pulpito? And then I realized, it's all about faith. Amen? Kalooban kasi ni Lord. Kapag may faith ka, napupulfill yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya ang kalooban pala ng Diyos sa akin, ito. Pero ito yung ayaw ko. Yun nga lang, na-fulfill, it's because faith. Sabi ko nga dati, yung pangarap ko po, Pastora, magpulis. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman bakit gusto ko magpulis? Gusto ko kasing mamara at maghuli-huli. Yung mga checkpoint, yoy, grabe. Addict talaga ako dyan. Gustong-gusto ko yan. Hindi, pulis lang po. Iba yung LTO, matataas na yan eh. Diba? Hindi, grabe naman kayo.
Yung mga polis kasi, kapag sa amin, kapag merong checkpoint, pumupunta talaga ako, tapos kaganito ako doon. Tawang-tawa ako pag merong mga nahuhuli. Tapos yung mga reason nila, natatawa ka na lang, ay sir, nakalimutan ko po. Saan lisensya mo? Nakalimutan. Tawang-tawa talaga ako dyan. Sa isip ko naman, mekos-mekos na naman. Diba? Kaya pangarap ko magpulis talaga kasi gusto ko ring mamara. Saan lisensya mo? Parang astig ba? Diba? Pero hindi natupad. Hindi nangyari. Because God's will for me is to preach the gospel. Masigit pa pala yun sa pulis. Diba? Pulis pang Kalawakan. Sobra pa pala yun sa pulis. So number 4, bibilisan na po natin. Number 4, kung may power of activated faith, it gains God's approval or confirmation. Sabi doon kanina sa last part, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over. Amen? God's gains approval. Sabi nila, okay, ina-approve ko yung pananampalataya mo. Go with peace. Alam niyo po ba mga kapatid, ang kasagutan po ng panalangin ay sinyalis po na meron kang pananampalataya. Yung may mga answered prayer, sino po dito may mga answered prayer? It's an evidence that God confirm your faith. Nagko-confirm si Lord. Kaya sabi niya sa babae, okay, ikaw pala yon, go with peace. Inapprove ni Lord ang kanyang faith. Kinonfirm ni Lord, okay, your suffering is over. Amen? Amen? Pwede bang palakpakan natin si Lord? Woo! Sino po dito may mga kasagutan na sa prayers? Sino yung mga wala pa? Sino yung mga wala pa? Ako po, may mga prayer pa po akong hindi pa nasasagot. Pero alam niyo po ba, i-a-apply natin ang faith. Amen? Faith. Sabihin mo nga, faith. So how? Ito na yung maganda. How? Heaven of worship. How? How to activate your faith. Oh, mabilis na ako mag-preach. Basta tumunog yan, alam niyo na. Diba? Kaya every Sunday, ako gusto nyong makauwi maaga. Naku, ako lagi. Ayan, pag tumunog yan, alam nyo na. Patapos na to. How? Tatlo lang bagay lang po ito. How to activate your faith. Kasi meron tayong mga faith, right? May mga faith na po tayo. Ang kulang na lang kung paano i-activate. Wala akong question. Bawat isa po sa atin may mga faith. Pero ito na lang, how to activate. Number 1. Let your situation moves you to come to God's desperation. Let your situation moves you to come to God's desperation. Sabi ng Bible kanina, instead of getting better, she grow worse. Sa kanya pong situation, depressed, hopeless, pero merong move na nangyari. It's because desperate ang babae sa kagalingan. Let your situation moves you to come in God's desperation. Baliktad kasi tayo. Kung saan tayo nahihirapan, doon ka pa lumalayo. Pwede ba yun na anumang situation na merong hinaharap tayo, yan ang magkakaroon ng way para maging close tayo kay Lord? Magkaroon tayo ng desperation that, Lord, I want miracle, I want healing. Every time you suffer, every time na may mga challenges ka, yan ang magtutulak sa'yo. Yung situation yan, mamumove to come in God's desperation. Huwag kang lumayo. Sabi mo sa what is your suffering today, church? Honestly, what is your suffering today? Your suffering mo ba ay family? Your suffering mo ba ngayon ay health? Yung suffering mo ba ngayon ay finances? Yung suffering mo ba ngayon ay trabaho? Ano ba ang need mo ngayong araw? So yung mga bagay na yan ang tutulak sa'yo. Yan ang tutulak sa'yo para maging close ka pa kay Lord. Yan ang tutulak sa'yo, magkaroon ka ng eagerness. Magkaroon ka ng desperation sa Lord. Amen? Huwag kang lumayo, huwag kang aalis, huwag kang bibitaw, huwag kang sumuko. Yan ang magtutulak sa'yo, papunta sa Diyos. Kasi kapag wala ng kilos, kapag wala ng move ni Lord, mas lalala pa ang situation. Yeah. Kung wala ng move ng Lord sa life natin,
Honestly, pag wala nang move ni Lord, ayaw ko na magpastor. Para ano? Kaya maraming pastor, dadaanin na lang sa ganito. Why? It's because, wala eh. Ako, sabi ko, Lord, pag wala na ang presence, wag na ako magpastor. Kapag wala nang move sa life ko, ayaw ko na. Ano, tatayo na lang po ako sa inyo para, kasi alam ko naman to eh. O, di ba? Ganito gawin natin. No. Bawat isa po sa atin, we need the move of God. We need the presence of the Lord. We need the Holy Spirit in our life. Kung meron kang pangangailangang number 1 sa life mo, yan ay presence ni Lord. So wag kang lalayo every time na meron kang mga challenges. But yan ang tutulak sa'yo, yan ang mag-move sa'yo to come to God's in desperation. Amen? Alam niyo po ba, wala nalagay. Alam niyo po ba, faith is best shaped in times when there is no sense of God. Faith is the best shape in times when there is no sense of the move of God. Huwag ka na mag-antay. Sabihin mo, huwag ka na mag-antay. Huwag ka na mag-antay ng move. Kundi, kung wala pang move, i-apply mo na ang faith. Huwag mo na antay na, Lord, kailan? Lord, bigyan mo ako, Lord, ng sinyales. No. Habang wala pa, doon mo i-apply ang pananampalataya mo. It's because faith is developed in times when there is no move of God. Faith is developed kapag wala nang galaw ng Diyos. Wala nang move. So saan na-develop ang faith ng babae? Yung pinasa natin, yung woman, in times na siya ay malubha. Amen? Saan gumala? Saan nagkaroon siya ng faith, ng activated faith? Sa time na sabi ng Bible, lumala siya. Naubos na ang pera, kayamanan niya, and then ang nag-move sa kanya, yung situation niya na worse na ang kanyang life. Amen? Activated faith elevates your life. Ito yung mag-e-elevate, mag-aangat ng buhay mo from worse into immediately. Pwede bang pakibanggit yan sa katabi mo? From worse into immediately. Kaya sa mga nagtaas ng kamay, immediately. Amen. Kung sa pamilya mo, inaalala mo ngayon, kung wala ka, okay yung pakiramdam mo, pero sa part ng pamilya mo, kailangan mo, sabi ng Bible, immediately. Amen. From worse into immediately. Yung situation niya is radically. Sabihin mo nga, radically changed. It's because she stepped out in faith. Ito palang immediately is radically changed. Amen? Grabe si Lord, no? Grabe si Lord. Grabe si Lord. Kung meron pa akong pagmamalaki sa inyo sa umaga pong ito, si Lord. Grabe. Iwan ko kung na-imagine nyo yung word na immediately. Grabe. Habang pinipilits ko ito sa inyo, tumatatak sa puso ko immediately. Wow. Grabing power ni Lord. Grabe. When we learn to activate our faith, aalis ka sa cycle. Cycle of what? Defeat. Cycle of suffering. Cycle of hopelessness. At maraming cycle na pangit ng buhay natin. Aalis ka dyan if we learn to activate our faith. Number 2. Yan para sa ilalim. Number 2, let what have heard about Christ awakens your faith. Yan po How to activate your faith? Number 2, let what you've heard about Christ awaken your faith. Sabi ko kanina, faith comes from hearing the word of God. So yung babae na ito, sabi ng Bible, when she heard about Jesus is coming, nabasa niyo ba kanina? Kasi si Jesus papunta kay Jairo. Prinitch ko po ito sa Boracay, ito si Jairo. Ang title ko naman doon is Test of Faith. So,
bago si Jairo pinuntahan, sumingit itong babae. So sabi ko nga sa kanila, kapag ikaw si Jairo, ano kayang gagawin mo? Kasi urgent din ang need mo eh. Kasi mamamatay yung anak mo, tapos may sumingit pa. So sabi ko sa kanila, I submit you. Kaya narinig ng babae na Jesus is coming dahil kay Jairo. Na si Jairo siguro, alis kayo dyan, si Jesus nandito, nagpapagaling, kailangan siya ng anak ko. Narinig ng babae. Hindi. Yeah. Sabi ko sana, I submit you, church. Kaya narinig ng babae na ang Diyos parating dahil kay Jairo, na urgent din ang pangangailangan. Mamamatay na yung anak eh. Eh kung ikaw, mamamatay na yung anak mo, ay, alis kayo dyan. Ay, hindi ka ba diba, kung sa Bisaya, hindi ka magsala? Ano, Ate Beth, sa Tagalog yan, magsala? Matataranta? Meron ba dito sa inyo, mamamatay na yung anak mo? Alis ka dyan, mamamatay yung anak ko. Nagpapanik si Jairo. That's why narinig siya ng babae. When she heard Jesus. Alam niyo po ba, yung mga napakinggan natin, yung mga narinig natin na preaching, kung ilang taon ka na, ilang years ka na sa church, and every Sunday you heard the Word of God, sana po yan lahat ay revelation. Sabi mo nga, revelation. Or sa Tagalog, kapahayagan. Iba ang information sa revelation. Amen? Ang information does not stir up our faith. Revelation does. Kapag nahayag sa'yo ang salita niya, revelation kapag may revelation ang Diyos sa'yo, sigurado gagalaw ka. Pero kapag information lang, bukas na lang. Maybe next year. It's because revelation from God awakens our faith. Example mga kapatid, ano ang alam mo kay Jesus? Sige nga. Ano ang alam mo kay Jesus? Sige, miraculous God. Naniniwala ka ba na si Jesus ay healer? Naniniwala ka ba na si Jesus ay nagpapagaling ng may mga malulubhang sakit o anumang sakit? Alam mo ba si Jesus nagpo-provide? So kung alam mo lahat ng mga bagay na yan, ibig sabihin meron kang knowledge about God. Meron kang knowledge. Pero ang tanong ko, yan ba ay revelation? Kasi iba ang knowledge sa revelation. Ito. Sino dito naniniwala ka na si Jesus ay Lord? Jesus is Lord. Sino naniniwala doon? Jesus is Lord. So kapag sinabing Jesus is Lord at naniniwala ka, kapag ikaw puro ka knowledge, information about Jesus is Lord, ganito ka lang. Si Lord means King. Right? Panginoon ng buhay mo. So kapag ikaw puro ka information, hindi si Lord ang master ng buhay mo. Pero alam mo siya ay Diyos. Pero kapag ikaw revelation, hindi na ikaw ang nagkokontrol ng life mo, kundi ang King. Ang Diyos. Yan ang pinagkaiba ng knowledge and revelation. So make sure mga kapatid, i-make sure mo sa umaga pong ito, lahat ba ng napakinggan mo ay knowledge lang or revelation? Kasi kapag revelation, Jesus is Lord, siya dapat ang nangunguna at nasusunod sa buhay ko, hindi ako. Amen? Kaya kapag sinabi ni Lord, seek first the kingdom of God. Ikaw naman, kasi alam mo, revelation si Lord sa'yo. Okay, Lord, I will seek the kingdom of God. Pero kapag ikaw information, sabi ng Bible, seek first the kingdom of God, I'm busy. Wow. Pinasosyal mo pa. I'm busy. Amen. Kaya marami pong mga Christian hindi na pumupunta ng church every Sunday. Kaya naiinis kaya ako sa Facebook, may mga naririnig ako sa Facebook na ito. Kahit hindi pala simba, di ba? Naalala ko pa rin si Lord. Wow, grabe ka naman. Hindi ganun eh. Ibig sabihin, knowledge lang si Lord sa'yo. Wisdom lang. Iba dapat, revelation dapat. Importante ba mag-church? Yes! 100% importante mag-church. Kaya kapag si Lord, revelation sa'yo, naku, kahit Sunday, nasa church ka dapat. Pwera lang kapag may emergency na talaga. Okay, naiintindihan ni Lord yun.
Pero kapag Sunday, wala ka simba, tapos ikaw naglaba-laba ka lang, grabe ka naman. Palit na lang kayo ni Lord. Si Lord maglaba, ikaw ipako. Hindi. Sa totoo lang. Sunday, dapat church, sabi nga, Sunday is a church day. Pero iba sa atin, nasa mall. Palit kaya tayo, palit kaya kayo ni Lord, si Lord mag-mall, ikaw ipako. Diba? Mahirap kaya. Grabing buwis ng buhay ni Lord, tapos tayo. Sabi ni Lord, okay, seek first the kingdom of God. Tapos tayo doon lang nasa mall, nagbibideo, okay. Diba? So, sabihin mo nga, revelation dapat. Amen? Yung word ni Lord must stir up and strengthen our faith. So, yung mga narinig natin kay Lord, yung mga narinig nating preaching, kahit sino man nag-preach sa inyo, o ibang church man, o ibang pastor man, yung narinig nyo, yan dapat yung mag-a-awaken ng mga faith natin. Amen? Yan dapat yung gigising ng mga tinatago nating pananampalataya. Kaya importante po, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Important talaga na may devotion tayo. Importante na nagbabasa tayo ng word for us to have, para magkaroon po tayo ng activated faith. Because revelation comes from the word. Wala nang iba. Revelation comes from the word. Kaya imposible na Christian ka, hindi ka nagbabasa ng Bible. Imposible. Hindi ka Christian. Yeah. Hindi, totoo lang. Buti pang demonyo. Demonyo na naman. Sabi na naman ng demonyo, naku, ako na naman yung tinira. Buti pang demonyo, alam yung salita. Diba? Tayo minsan, tinatamad tayo magbasa, bago matulog, ayaw mo Mga kapatid, tama na. Sabi mo nga, tama na. Because revelation comes from the Word of God. Kapag walang devotion, tandaan niyo po ito, walang revelation. Kapag walang Word ni Lord, walang kapahayagan ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kung gusto mo ng revelation that comes from the Lord, salita niya, hanapin mo. Katagpuin mo yung salita ng Panginoon. And number 3, last. How to activate your faith? Number 3, let what you have believed turns into a courageous action. Yan. Let what you have believed turns into a courageous action. Kapag sinabing courageous action, ito po yung ibig sabihin, huwag kang matakot sa mga hinahakbangan. Huwag kang matakot sa mga narinig mo tungkol kay Lord. Huwag kang matakot na hakbangan yung mga bagay na yan. Hanggang hindi ka humahakbang or ina-apply yung mga narinig mo o yung pananampalataya, wala talagang mangyayari. Example, si Peter. Si Peter. Nung sila ay nasa bangka, sino lang ang lumabas? Si Pedro lang. Ang 11, anong nangyayari? Nanood, natakot. Pero sino lang ang humakbang ng may pananampalataya? Si Pedro. Si Pedro lang. Hindi siya natakot kahit malakas yung hangin, malakas yung alon. It's because sentro niya at alam niya sa sarili na si Jesus ito. Si Lord ito. Tama itong hinahakbangan ko. Pero yung 11, tanong mo, kasama ka ba doon? Kasama ka ba sa 11 o sasama ka kay Pedro? O sino naka-experience ng miracle? Kahit siya ay lumubog. Kahit siya ay lumubog, nakaranas ng miracle. Nalakaran niya yung tubig. Aba, grabing miracle yon. Wala ka nang makikita ngayon nga ganyan. Pera na lang si Naruto. Di ba? Grabe, wala ka nang makikita ang taong ganyan ngayon. Grabe, lalakad ka sa tubig. So ano yon? Faith. Dahil alam ni Pedro, si Jesus ito. Pero ang unsin natakot. Because faith without work is dead. Kaya si Pedro, naintindihan ko si Pedro Matindi rin si Pedro Activated ang faith. That's why naranasan niya yung miracle. Amen? Faith is the best demonstrated in times that there is no sense of the move of God. Sabi ko nga kanina, wag nyo nang antayin. Wag na nating antayin yung move ni Lord. Hayaan natin ang faith mag-attract ng move ni Lord.
Hayaan natin na i-attract natin yung move ni Lord sa buhay po natin sa pamamagitan ng faith. Amen? When you step out in faith, God will step into your situation. Step out and God will step in. Step out and God will step in our situation. Tandaan niyo po, ang tunay na matapang, humahakbang. Ulitin ko po yan ha. Ang tunay na matapang, humahakbang. Tanong sa katabi mo, matapang ka ba? Sige nga, tanong mo, matapang ka ba? Kung hindi ka matapang, matatakot ka, takot kang humakbang, tandaan mo ito, fear, paralyze, faith. Ang pumaparalyze sa pananampalataya, takot. Kaya huwag ka matakot. Hakbangan mo yung mga sinabi ni Lord. Kapag sinabi ni Lord, okay, buuin mo 12 mo, hakbangan mo na. Basta takot ako. Magaling kasi siya. Matalino kasi siya. Hindi. Hakbangan. Sabihin mo nga, hakbang mo na. Kaya kapag sinabi ng church, sinabi ng heaven of worship, lahat tayo mag-win souls and make disciples, hakbangan na. Amen? Hakbangan na natin mga kapatid. Dahil tandaan po natin, sabi ko nga, ang tunay na matapang, humahakbang. Amen? Sabi dito, when you learn to activate your faith, there will be a move of God, something will happen, and something is about to take place. Pwede bang palakpakan natin si Lord? Activate your faith, mga kapatid. Amen? Believe in the Son of God. Believe in the Son of God. Wala ka nang ibang paniniwalaan sa umaga pong ito. Lalo na sa situation na meron ka, believe in the Son of God. Amen? He heals. He is a mighty to save. Sabi nga ng kanta, He is mighty to save. He does a miracle. He delivers people from darkness. Believe in Christ. Believe in Christ, church. Sabi nga ng kanta, He is a miracle worker. Promise keeper. Amen? Ang hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos. Ang hindi kaya mo, kaya ng Panginoon. Ang kailangan lang, activated